Senator Bato is not an attorney but he's talking like an attorney. So Senator Batorni. Tinawag ni Senator Cayetano na Senator Batorne, si Senator Bato. Kasi umaastang attorney na hindi naman siya talagang attorney. Ano po? Natawa lang ako doon. Sa kagustuhan, hindi ko rin masisi siya, no? Kasi siyempre may karapatan din naman siyang mag-share ng mga opinion niya at mag-research and kumuha ng mga information about the law, about sa nangyayari sa impeachment case ni VP Sara, no? Karapatan naman niya yun. Pero totoo naman po si Senator Cayetano na hindi talaga siya may sapat na kaalaman para makapag-decide o makapanguna kung ano ang dapat at nararapat sa kaso ni VP Sara, which is the impeachment na inihain at nag-convene na ano po. Tawang-tawa lang talaga ako, di ko maiwasan kasi mayroon tayong bagong term ngayon. Batorne. So, dahil yan kay Senator Bato, ano? Komedyante rin tong si Senator Cayetano. Mga kababayan, ito na naman po ako at natatawa na naman. Pasensya na po kayo ha. Talagang pag mga funny na nangyayari sa lipunan and natatawa ko dahil yun yung natural na ako palay smile and I don't like frowning, I don't like na laging nakikitang galit kasi nakakatanda yun at ano yun, hindi maganda sa akin ha. I maintain yung respect sa sarili ko and yung sa tao kasi although nakatawa ko, it does not mean na hindi na ako seryoso. Ano po, it's just that may mga bagay sa mundo na talagang nakakatawa na hindi naman masawang tumawa, di ba? Ito kasi Senator Batorne kasi. Nagpupumilit siya, no, na maging attorney kay VP Sara. Binibigay niya yung mga ganitong article, binibigay niya yung mga ganitong usapin na mostly ay ang totoong attorney, ang totoong nag-aral ng abogasya ang nakakaalam. And pilit niyang inilalaban yung kaso ni VP Sara na para bang siya na yung tumatayong attorney. Talagang bilib din ako sa kanya kasi sobra yung pagmamahal niya na to the point na nagmumukha na siyang trying hard, to the point na nagmumukha na siyang wala na sa punto at wala na sa ayos minsan ano dahil sa kagustuhan niya na maipagtanggol ang kanyang kaibigan at kaalyansa na mga Duterte. Ginagawa niya talaga yung lahat ng magagawa niya, yung mga kailangang impormasyon, mga research about legality, about the impeachment processes, about those articles na sa tingin niya ay kailangan niyang masabi para maipagtanggol at maipakita sa mga tao na may basihan yung mga sinasabi niya. Tama naman po yun, kaya lang may mga bagay siyang hindi naiintindihan kasi nakabase lang siya kung sa ano yung na-research niya base doon sa gusto niyang mangyari at patunayan. Pero may mga underline mga nakapailalim na mga legalities na hindi pa niya nalalaman or naiintindihan. So, hindi naman ako attorney rin para sa nagbabatorney rin ako. Ano. Hindi, nag-explain lang ako at it's just my opinion, di ba? Reaction video ito eh. So, hayaan na natin sa mga abogado yon. Sila yung mas nakakaalam eh. Technicalities, normal yan. And hayaan na natin kahit may mga technicalities silang sinasabi, pero hayaan natin silang usap-usap at magbanggaan palabas kung ano talaga yung nararapat at totoo. And hindi natin dapat pangunahan o ipilit ang isang bagay na kulang yung pangunawa natin at nagbabase lang tayo sa kung ano sa tingin natin ng partial information and partial knowledge about legality, about legal matters, about
the law, about constitution, about this impeachment case ni VP Sara. So, ipaubaya natin yan sa mga may alam. Huwag natin i-impose yung mga bagay na gusto nating patunayan at ipalabas. Medyo na hindi mawala sa yung Senator Batorni, si Senator Cayetano talaga. Medyo may magagalit na naman yan dahil natatawa na naman ako. At pasensya na po kayo ha, ay talaga naman nakakatawa. Tinawag siyang Senator Batorne. Kasi yung mga nag-attorney, it so happened, Senator Bato siya. So to make him an attorney, he has to be called Senator Batorne. Ikaw talaga Senator Cayetano. Anyway, di ba? So, ano ba kasi talagang kinatatakot niya, no? Why not makisama na lang siya? And hayaan natin si VP Sara at ang kampo ng mga attorney niya. Ipagtanggol siya. Ipagtanggol niya yung sarili niya. Di ba? Kung wala siyang kasalanan, edi dismiss ang kaso. Kung may kasalanan talaga siya, edi wala tayong magagawa, mai-impeach siya. Huwag nating hadlangan ang batas. Huwag nating hadlangan kung ano ang makakabuti sa ating bansa. Now, thank you so much for watching. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, and share. And meron po akong ipapakiusap sa aking second channel. Ito ang aming family vlogs and second YouTube channel. Please support and ma-enjoy nyo ang mga videos namin dito pagkat more on adventures and siguro sometime may mga other vlogs din akong ipapalabas dyan, ipopost, pero tinitiyak ko lang from now on nakaseparate na itong usapin tungkol sa politics and society. Kaya nag-decide akong gumawa ng second channel kasi marami rin ako mga gustong i-vlog na hindi about politics. Well, anyway, nandito na ako sa usaping politics. Ipagpapatuloy ko na lang po. And thank you so much sa patuloy. Mura ko patuloy, ano? Thank you so much sa mga nagmamahal at sumusuporta sa atin. So, thank you so much again for watching. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Thank you. God bless you.